Nakakailan posisyon na si Ellen ngunit hindi niya talaga makuhang makatulog kaya naman bumangon ito upang hanapin si Uncle Miguel. Pinilit ni Ellen na makapaglakad at hindi niya nakita ang Uncle Miguel niya kaya naman nagtungo siya sa office room nito. Uncle Miguel, nandito ba kayo? Aniya ni Ellen at dahan-dahan niya na binuksan ang pintuan at nakita nito na natutulog na si Uncle Miguel sa sofa. Sa paglapit ng dalaga napansin niya ang wallet ni Uncle Miguel na nasa sahig at pinulot niya ito. Binuksan ni Ellen ang wallet ni Uncle Miguel at nakita naman nito ang isang sachet ng kondom. Ano ta? Lobo ba ito? Bakit naman may lobo si Uncle Miguel sa wallet? Ano kaya gagawin niya dito? Napapaisip pang tanong ni Ellen at naisip nitong palubuan lahat ng kondom na nakita nito sa wallet ng kanyang Uncle Miguel. Natutuwa si Ellen nang matapos na siya sa pagpapalobo ng mga kondom at nagising naman si Uncle Miguel dahil naririnig niya ang mga tawa ni Ellen. Ano ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Uncle Miguel sa pagmulat ng kanyang mga mata. Uncle Miguel, bakit po kayo may lobo sa wallet nyo? Para kanino po yun? Nakangiti pang tanong ni Miguel at hindi ito nauunawaan ni Uncle Miguel. Anong lobo? Wala naman ako lobo. Pagtatakang reaksyon ni Uncle Noy at tinuro ng daliri ni Ellen ang mga kondom na pinalobo niya. Ito po ang kayet nila kulay pink, pwede ko kaya ito ipamigay sa mga bata? Natutuwang pagsambit ni Ellen at muling napakamot si Uncle Miguel ng kanyang ulo. Arina, hindi lobo yan. Kondom ito kaya huwag mo paglaruan, saad ni Uncle Miguel. Hindi lobo. Para saan po ba yan? Bakit may ganyan po kayo? Interesadong tanong ni Ellen habang nakatingin sa mukha ni Uncle Miguel. Hindi mo ba talaga alam kung saan ginagamit yan? Hayaan mo na nga. Pagbabaliwala na lamang ni Uncle Miguel dahil baka mas lalo lang sumakit ang kanyang ulo. Para saan po kasi yan? Sabihin nyo na po para alam ko. Pagpupumilit pa ni Ellen. Arina, para sa ari yan ng lalaki at huwag ka na rin magtanong kung anong purpose nito, tugon naman ni Uncle Miguel. Bakit po hindi kayo natulog sa silid nyo? Iniiwasan nyo po ba ako? Malungkot na tanong ng dalaga at humugot ng malalim na paghinga si Uncle Miguel. Hindi ako umiiwas sa'yo, sadyang nakatulog lang ako dito, pagdadahilan pa ni Uncle Miguel. Tabihan nyo na po ako.